Hello everybody, good morning, good evening. Whew. Kakatapos lang ng shift ko, Sunday. 4 na oras lang basta Sunday. 7 in the morning to 11. So ngayon may nag-comment na nag-comment na paano daw ako nakapunta dito or kami. So ngayon sabihin kong paano. Way back 2022 nung nasa Pinas pa, nag-isip na talaga ako na mag-Canada dahil nung time na nag-Taiwan ako 2010 to 12, uso pa yun yung time na yun, yung sa Taiwan diretso ng Canada, may agency doon na mabilis lang. Lahat ng mga kasama ko nag-Canada, ako lang yung umuwi. So nung umuwi ako ng 2012, tapos 2013, 14, yun, nagka-baby ako, kami, yung misis ko, 15, 16, 17, hanggang 2021, 2021, sorry. Naisipan namin talaga, palagi namang nasa isip ko yung mag-Canada. Tapos yung may pinsan akong nasa Ontario, sabi niya, papuntahin mo yung misis mo sa Hong Kong. Siya doon, mag-DH, mag-alaga ng bata, ganyan, sa bahay. Mag-experience siya doon ng 1 year, tapos tulungan daw siya maghanap ng yung employer sa Canada. So yun, nag-apply si Mrs. COVID na time na yun COVID yun. Nasa pa kami, sa Southern Leyte. Tapos yun, punta kami ng Manila. May mga swab pa yung time na yun. May mga requirements pa para makasakay ng eroplano. Yun, sa awa ng Diyos, na-hired siya. Tapos yun, nakaalis siya 2022 April. Pero sa time na yon, nag-apply na ako ng student. Nag-student ako dito. Nag-submit na ako ng application ko sa school dito sa New Brunswick. I think mga October 2021. November, December, January. Ayun. Tapos nung 2022 ng January, malapit na mag-February, yun, nakatanggap ako ng email na natanggap ako sa school. Yun. Pero kahit natanggap na ako sa school, tumuloy pa rin yung misis ko noong April 2022. Pumunta ng Hong Kong. Kasi wala pa naman kasiguraduhan yung sa school pa lang yun yung natanggap ako, hindi pa naman yung student permit. So tumuloy siya April. Tapos yun, nagtrabaho siya doon April, May, June. Tapos ako nag-gather ng mga documents pang apply ng student permit. Tapos yun, nung nag-apply ako ng July 30 yata 2022, nag-submit na ako, nag-lodge na ako ng application ko sa Canada for student. Tapos yun, naghintay August, September, noon October 10 yung na-receive ko yung
email ng IRCC na approve yung study permit ko. So yung time na yon, pinaalam ko sa asawa ko, tapos yun, nag-resign siya sa Hong Kong. Umuwi siya nung November. Ay nako, dito na ako sa bahay. Okay. Tapos yun, umuwi siya ng November 2022. Pero nung ano pala, 2019, nagkaanak kami, pangalawa namin, babae. Tapos yun, umuwi siya ng November 2022. Tapos yung flight ko, kasi yung ano ko, yung school ko mag-start January 2023. So yung flight ko December 17. Tapos umuwi si Mrs. from Hong Kong November. Yun, nagkasama pa kami. Dito na ako sa bahay. Ay. Natin sa labas, oh. Ako lang ngayon, si Mrs. nasa work. Mamayang ano pa yun, plus stress. So yun na nga, December 18 ay 17 yung ano ko, flight papuntang ano dito St. John, New Brunswick. Tapos ano yung eroplano ko nun, Turkish airline, malayo, from Manila to Istanbul, Turkey. 10 hours yata. Tapos yun, layover ako ng 8 hours. Tapos 8 hours ng mga 11 hours yata from Istanbul to Montreal, Quebec, dito sa Canada na. Tapos yun, ano, hindi ko nakasama ng Pasko sila. 2022 na Pasko, wala ako. Hindi ko kasama mga anak ko. 2023, 2024. Tapos ngayon, 2025, 4 na Pasko. Pero okay lang. Yun talaga, sacrifice. Tapos yun, nung dumating ako dito, winter. Siyempre, December. Nag-snow. So, kahit paano, naka-try na akong ano, sa snow nung nag-Taiwan ako dati. May snow sa Taiwan eh, pag winter, dun sa mga bundok. So, medyo, hindi ako naninibago. Tapos yung time na yon, hindi pa ganito ka, ano, ganun ka stricto yung Taiwan. Yung Canada. Kaya student ako, yung program ko is business management, 2 years. Tapos eligible pa si Mrs. mag open work permit. Kaya in-apply ko siya. Nung na-approve ako, in-apply ko siya. Nung pag-uwi niya, November, 'di ba? Umuwi siya November. In-apply ko siya ng open work permit. Ako lang nag-DIY. Tapos yun, na-approve siya, yung open work niya, 2 weeks lang yata, mga December, first week ng December, na-approve na siya. Pero hindi siya sumabay sa akin. Kasi mahal na ang ticket. Kaya nauna ako, December ako, 17. Tapos nag-book kami ng ticket niya January 22. Yun, January 22 siya, 2023 na siya. Mga mahigit 1 month sumunod na siya dito sa Canada. Yun ang
kwento ko paano ako nakapunta dito o kami nakapunta. Sa time na yun, pwede nang isama ko yung pamilya ko eh. Kung student ka, hindi pa stricto dati. Buong pamilya mo pwede, mga anak. Kaya lang naisip namin na baka siyempre mahirap magpapasok ako sa school tapos si Mrs. magtatrabaho. Tapos may trabaho pa ako nung time nag-study ako, may trabaho ako sa gabi. Sa umaga sa paaralan, tapos alas 5 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi trabaho ako. Pag uwi, assignment pa. Di madali, pero nakaya naman sa awa ng Diyos. Kaya thank you God talaga. Thank you Lord. You're the best. Ikaw talaga lahat ng sandalan ko, ng mga problema ko. Tapos yun na. Graduate na. So, yun. Maraming salamat sa mga nanonood dyan, sa nag-subscribe. Thank you so much. So yung nagtanong na kung paano ako nakapunta, yun ang kwento. Kung paano talaga ako nakapunta dito. 2022, nag-apply ako, student visa, study permit. Yung intake ko sa school, January 2023, winter intake. Thank you sa lahat. Mag-prepare pa ako ng lunch. Gutom na, 11:30 na. Ingat, God bless.